Ate Fina, maaari bang bumalik na lamang tayo sa bahay? Napakadilim na dito sa gubat at nangangalinsag na ang mga balahibo ko sa katawan ko. Ano bang sinasabi mo riyan? Sabihin mo, bahag lamang ang buntot mo. Hanggat malapit na rin tayo. Ay naku, kung bakit ba naman kasi dito mapanapiling dumaan? Napakasukal dito sa gubat eh. O ano kung may makasalamuha tayong mabangis na hayop? Sadya talagang napakaduwag mo, Isagani. Ikalma mo ang kalooban mo at kasama mo naman ako. Mas mabilis tayo makakarating sa bahay ng gagamutin ko kapag dito tayo dumaan. Basta bilisan na nga lang natin dahil talagang ako natatakot na eh. Sa gitna ng masukal at madilim na kagubatan, nagpatuloy kami sa paglalakad ni Josefina hanggang sa mapahinto kami matapos may marinig na angil na animoy nagmumula sa isang mabangis na hayop. Ha? Ano yun? Huwag kang maingay. Nakiramdam si Josefina at Isagani. Habang tumatagal ay mas lumalakas ang nakakatakot na angil na yun. Kaya naman naging mahigpit ang kapit namin sa isa't isa. Agad dumampot ng malaking putol na sanga ng kahoy si Josefina. Kaya kahit nanginginig ako sa takot ng mga sandaling yun, ay ginaya ko siya. Ilang sandali pa. Panginoon ko! Kampo ng Diablo, Ate Fina! Takbo! Madali ka, Isagani, takbo! Mabilis kaming tumakbo ni Josefina. Ngunit sadyang mabilis ang humahabol sa amin. Isang nilalang na tila hinugot mula sa impyerno. Nakakatakot. Isang nilalang na hindi mo gugustuhin makita sa buong buhay mo. Maya-maya ay naramdaman ko na lamang na may biglang humablot sa aking braso. Mga kamay na mabalahibo at may matatalas na kuko. Ate Fina! Tulong! Isagani! Isang mapagpalang araw sa iyo, Madam Venus. Ako si Isagani. Mahigit 80 anyos na. Marahil ay magtataka ang inyong mga tagapakinig kung paano na ang isang hukluban na gaya ko ay nakapagpadala pa ng sulat sa inyo. Abay, salamat sa aking apo na si Liam dahil siya ang nagparinig sa akin ng channel ninyo dito sa YouTube. Siya rin ang nagmungkahi sa akin na ipadala ko ang sarili kong kwento ng aswang sa inyo at siya rin ang tumulong sa aking magsulat. Sa tuwing nakikinig ako ng mga kwento niyo, bagamat katatakutan, ay tila binabalik ako sa nakaraan. Sa panahon na nakikinig kami ng mga drama sa radyo tuwing hapon. Noong nakaraang buwan lamang ay may natagpuan dito sa amin na isang bangkay ng lalaki. Ayon sa mga kapitbahay kong tsismosa, na daig pa ang may mga asin sa dila, aswang daw ang pumatay dahil winakwak ang tiyan nito. Ang pangyayaring yun ang nagpaalala sa akin sa nakaraan. Ang mga gabing balot ng takot ang malamig na hangin. Sa gitna ng liwanag na nagmumula sa bilog na buwan, sa panahon na yun na ako'y malakas pa, bata at hindi pa uugod-ugod. Taong 1941. Ilang buwan bago sakupin ng mga sundalong Hapon ang Pilipinas. Sa loob ng masukal na kagubatan, naroon at nagtatago ang isang aswang. Halina at samahan mo kong bumalik sa nakaraan. Kumusta ang sugat mo? Maayos na ate. Ikaw kasi, sabi na sa'yo, wag na tayong dumaan doon sa gubat eh. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin? Hindi ba't humingi na ako ng tawad sa'yo? Huwag ka na magtampo, Isagani. Hayaan mo't sa susunod pakikinggan na kita. Mabuti na lamang at naging maagap ka.
Napatay mo agad ang nilalang na yun. Ano ba kasi yun? Aswang. Isang aswang ang sumalakay sa atin. Ano? Aswang? Oo, aswang. Hindi ko lang mawari kung anong klase ang aswang na yon. Huwag na natin isipin kung anong klaseng aswang yun. Mas mahalaga na nakaligtas tayo. Kung hindi dahil sa'yo, malamang pinaglalamahin na ako sa amin. O siya, sige. Huwag mong kakalimutan na bumalik dito sa isang araw para malagyan natin ang gamot ng braso mo. Mauna na ako ah. Baka hinahanap na ako ni Inay. Mula sa bahay ni Josefina ay naglakad ako pa uwi sa bahay ng pinagsisilbihan ko. Ang mayaman na si Senyor Antonio. Isang biyudo na ubod ng yaman. Matikas sa edad na 65, kaya sa kabila nun ay hinahabol pa rin ng mga kababaihan. Ngunit mas magandang lalaki ang anak nitong panganay na si Senyorito Anselmo. Kung may pagkakaiba ang mag-ama, iyon ay sa ugali. Si Senyor Antonio ay malupit at mapagmataas, lalo na kapag nasasayaran ng alak ang bituka at nalalasing. Samantalang si Senyorito Anselmo naman ay mabait, gaya ng kanyang pumanang na ina. Nang makarating ako sa bahay, ay agad akong sinalubong ng aking ina. Pumarinig ka ng bata ka at magmadali ka. Kanina ko pa hinihintay ang pinabili ko sa'yo. Dumaan pa ho kasi ako kay Ate Fina. Nilagyan niya ng bagong gamot itong sugat ko. Ay, pasalamat na lang talaga ako at nariyan si Josefina kaya mabilis na gamot ang sugat mo. Nay, ano ho ba si Ate Fina? Albularyo po ba siya? Bakit ang galing niya sa panggagamot? Masasabi mong ganun na nga pero may lahi silang babaylan. Kaya pala hindi siya natakot dun sa aswang. Sadyang malungkot lamang sapagkat may mga nagpapakalat ng maling usapan tungkol sa kanya. Ano daw ho yun? Sinasabi ng iba na aswang daw yang si Josefina at hindi totoong babaylan. Kung hindi aswang ay mangkukulam. Kaya naman yung iba ay natatakot sa kanya at hindi nagpapagamot. Mga usapan na gawa ng mga taong dinudungisan ng kanyang pangalan at reputasyon. Nato rin ang mga laman ng simbahan. Ay, mga taong magaling magbalat kayo. Kunwari madasalin, ngunit makasalanan ng mga dila. Hindi ako naniniwala na kayang manakit ng tao ni Ate Fina, Nay. Naniniwala rin ako riyan. Pero tama na yan at linisin mo lang ang silid ni Senyorito Anselmo. Palitan mo ang kobre kama at mga kurtina, ha? Siguraduhin mong punasan mabuti ang mga muebles at tulisan mo maigi ang sahig. Pakintabin mo, ha? Gusto ni Senyor na malinis ang silid ni Senyorito. Pagkatapos ay kumuha ka ng mga panggatong sa gubat. Opo, Inay. Nang hapon na yon ay dumating nga si Senyorito Anselmo. Labis ang kagalakan na sinalubong siya ng kanyang ama. Animoy fiesta ang naging pagsalubong namin sa nag-iisang anak na lalaki ni Senyor. Gaya pa rin ng dati, magandang lalaki at matikas pa rin si Senyorito Anselmo. Iyo, sa wakas nakabalikan na rin dito sa atin. Kumusta naman yung biyahe? Tama-tama pag-uwi mo para sa darating na selebrasyon ng aking kaarawan. Mabuti naman po, Papa. Sadyang mahaba lamang talaga ang biyahe kaya't masakit sa balakang at kasukasuan. Ang mabuti pa ay magpahinga ka agad matapos kumain. Pinalinis ko na yung silid. Rosario, magain na kayo sa mesa. Madali. Oh, ay opo, Senyor! Maraming salamat po, Papa. Ako'y sadyang nasasabik na rin sa mga luto ni Nanay Rosario. Naku, Senyorito! Niluto ko ang paborito ninyong tinolang manok at morcon. Yung manok ay nagkatay kami mula sa mga alaga natin. At pumitas kami ng papaya mula sa taniman natin sa bakuran. Maging ang dahong sili. Nagprito din ako ng paborito mong isda. Saka ho, mainam pong ganun. Bigla tuloy ako nagutom. Kung gano'n ay halina't kumain na tayo. Rosario ang pagkain. Madali ka. Nariyan na ho!
Napalingon sa akin si Senyorito Anselmo nang lumabas ako mula sa kusina. Nagtaka pa ito at kumunot ang noo habang nakatingin sa akin na para bang hindi ako nakikilala nito. Magandang araw po, senyorito. Sandali, ito na ba si Isagani? Ako nga po. May tignan mo nga naman, binatang-binata na. Siya nga po, senyorito. Naaasahan ko na rin ho yan dito. Mula ho nang namaya pa ang aking asawa ay magkasama na kami dito. Kumusta Isagani? Parang kailan lamang ay isa ka pa lamang batang paslit na hinahabol ni Nanay Rosario. Mabuti naman po, senyorito. Mamayang alas 4 in punto. Samahan mo ako sa bayan ng makapamasyal naman. Sige po. Ikaw ba ay may kasintahan na? Nako, wala pa ho eh. Isagani, madali at iyong ipinag-uutos ko sa'yo sa likod. Opo, inay. Senyorito, dito na ho muna ako. Anselmo, sa aking kaarawan ay ipapakilala ko sa si Perla. Anak ng isang kasosyo ko sa negosyo. Maganda siya at matalino. Tiyak ko na magugustuhan mo siya. Si Perla ang napupusuan ko na mapapangasawa mo. Papa, sinabi ko na sa inyo na hindi pa ako handang lumagay sa tahimik. Saka hindi ko naman kilala ang babaeng tinutukoy ninyo. Anak naman, wala ka ba tiwala sa akin? Wala ho. Lalo kapag nakakainom kayo. Sige na anak, kahit kilalanin mo lamang siya. Sige ho, papayag ako kung makikipagkilala lang din naman. Ngunit hanggang doon lamang yun. Nais ko pa rin ang aking mapapangasawa ay ang babaeng pupukaw at bibihag sa aking puso. Isang malaking kalokohan yan. Mas makabubuti kung ang mapapangasawa mo ay makakatulong para mas lumaki ang ating negosyo gaya ni Perla. Hindi lamang sa salapi nabubuhay ang tao, Papa. Ang mabuti pa mauna na ako bago pa mauwi sa pagtatalo itong usapan na to. Mag-iingat ka. Bumalik ka bago mag-alas 6 ng gabi. Oo. Mula doon sa labas ay tumingala ako sa bintana. Kanina pa ako naghihintay kung saan malinaw kong narinig ang naging usapan ng mag-ama. Ilang sandali lamang ang lumipas ay bumaba na si Senyorito Anselmo. Hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa aking isipan ang itsura niya ng araw na yun. Nakaitim na pantalon o sa tawag natin sa panahon ngayon ay slacks. Ang pang-itaas niya ay kamiseta na may manggas at kwelyo. May disenyo pa yun sa bulsa sa magkabilang dibdib. Nakamamahalin na pares ng sapatos at sombrero nito na kulay na parang mapusyaw na kayumanggi. Senyorito, mukhang posturang-postura kayo ah. Ayos ba ang aking bihis? Bago itong aking baro. Sinadya ko talagang gandaan ang aking damit. Baka may makita akong magandang binibini na aking iibigin. Sa ganun, hindi ituloy ni Papa ang pagpapakasal sa akin sa babaeng kahit kailan hindi ko pa nasisilayan kahit ang dulo ng kanyang kuko. Kilala ko ang Perla na tinutukoy ng papa nyo. Maganda rin naman siya pero matapang ang mukha at mata pobre. Mas maganda pang di hamak doon si Ate Fina. Fina? Sino yun? Yung kaibigan ko po. Nagtitinda ng mga halaman at gamot at langis sa bayan. Sakto at kailangan ko palang dumaan sa kanya sapagkat may pinapabigay ang inay. Teka, na paano yung braso mo? Ito, wala po to, senyorito. Nasugatan ng aswang nang minsan kaming salakahin ni Ate Fina sa gubat. Aswang? Opo, aswang, maligno, kampo ng demonyo. Ang balat niya ay parang naghahalong maputla na may bahid na malarosas ang kulay na parang dugo. Nababalutan siya ng kulay itim, tapos magaspang na balahibo. Saka kulay dilaw at nanlilisik ang mga mata. Ang tenga niya ay pataas at matulis ang dulo. Medyo mataas ang ilong niya na parang tiyonggo. Tapos ang mga pangil, mahahaba at matulis. Gayun din ang kanyang mga kuko. Nakakakirimarim ang kanyang muka. Nakakatakot. Isagani, hindi kaya may sakit ka at nagdidiliri na? Kung ano-ano na ang sinasabi mo. Naku,
Nako, senyorito, hindi po. Kahit itanong niyo pa kay Ate Fina. Kasama ko siya ng gabing yun at siya mismo ang nakapatay sa aswang. Pagdating sa bayan, partikular sa pwesto ng tindahan ni Josefina, ay agad itong ngumiti nang makita kami na papalapit. Sadyang palangiti talaga siya, kaya naman lalong tumitingkad ang kanyang kagandahan. Kapag ngumingiti at tumatawa, ay nawawala ang mga mata nito na parang nakapikit na. Maliit at matangos ang kanyang ilong. Ang kutis niya nakayumanggi, na gaya ng tunay na dalagang Pilipina. Ang mga labi naman nito ay malarosas ang kulay. Maliit ng bahagya sa akin. Mahaba at itim ang kulay ng buhok at nakapusod na may paineta. Ang suot nito sa mga sandaling yun ay simpleng barot saya. Ngunit ang isa pang nagpatingkad sa kagandahan ni Josefina ay ang pinong-biloy nito sa magkabilang pisngi na nasisilayan sa tuwing ngumingiti ito o tumatawa. Oh, Isagani! Ano masamang hangin ang nagdala sa'yo dito? Ate Fina, pinabibigay ng inay. Naparami ang luto niya eh. Siya nga! Naku! Pihadong masarap to basta si Nanay Rosario nagluto. Isagani? Bakit hindi mo kumustahin ang kasama mo? Mukhang nabalis eh. Doon ako madaling lumingon kay Senyorito Anselmo. Natawa ako nang makitang nakatulala ito habang nakatingin kay Josefina. Nagniningning ang mga mata at daig pa ang namatanda dahil sa nakangiti lang ito. Natawa ako nang palihim akong kinalabit nito. Oo nga pala. Ate Fina, siya si Senyorito Anselmo, ang panganay na anak ni Senyor Antonio. Kararating lang niya kanina mula sa Maynila. Senyorito, siya ho si Ate Fina. Magandang hapon sa'yo. Magandang binibini. Kinagagala kita makilala. Gayon din ho ako, Senyorito Anselmo. At Josefina ang tunay kong pangalan. Josefina. Kinagandang pangalan. Kasing ganda ng iyong mga mata na tila nililok sa isang mamahaling diamante. Maraming salamat po, Senyorito. Anselmo, yun na lamang ang itawag mo sa akin. Sige, kumamarapatin mo. Pinagmamalaki nitong si Isagani na ikaw daw ang pumatay sa aswang na sumalaki sa inyo. Totoo yun. Sadyang matapang ka pala, Josefina. Mag-iisa na lamang ako sa buhay. Kung hindi ako magiging matapang ay baka matagal na akong sumuko sa hamon ng kapalaran. Pinahanga mo naman ako, binibini. Psst! Isagani! Kung may lakad pa kayo, humahalin na kayo. Hindi kayo kailangan abutin ng pagkagat ng dilim. Alam mo nang nangyari sa atin, di ba? Hindi natin masabi at baka may kasama ang aswang na yun. Senyorito, halina ho kayo. Baka gabihin tayo. Isang gabi, lumabas ako ng bahay para magtapon ng basura at naabutan ko sa bakuran si Senyorito Anselmo. Naglalakad-lakad habang nagpapahangin at tumatanaw sa madilim na kalangitan. Walang buwan ngunit ang mga bituin ay hindi mahulugan ng karayom. Nagtaka ako dahil napapangiti ito ng mag-isa. Senyorito, Isagani, nariyan ka pala. ayos lang ho ba kayo? Napansin ko kasi na kayo'y panay ang ngiti mag-isa. Mukha hong may nagpapasaya na sa inyo ah. Isagani, maaari mo ba akong tulungan? Sige ho, ano ho ba yun? Si Josefina Isagani. Tulungan mo ako mapalapit sa kanya. Si Ate Fina? Oo. Unang beses ko pa lang siyang nasilayan. Ay tila isa siyang nangingisda at nahuli agad ang aking puso. Kanina pa ako parang tatakasan ng bay kakaisip sa kanya. Gusto ko ulit siyang makita. Gusto ko pa siya makilala. Mahal ko na yata siya. Senyorito, sadyang naiiba si Ate Fina sa mga kababaihan na nakilala nyo. Oo nga po't maganda siya, ngunit
Hindi siya mayumi kumilos. Matapang at palaban siya eh. Mas lalong mainam. Mas gusto ko ang ganun sa babae. Sige ho. Tutulungan ko ho kayo. Ano ho bang gusto niyong gawin? Gagawa ko ng isang liham. Maaari mo bang ibigay yun sa kanya? Sige ho, bukas ng umaga ay idadaan ko ang sulat pagpunta namin ng inay sa palengke. Ngunit, maya-maya, ang pag-ihip ng malamig na hangin ay nagdala sa amin ng kakaibang kilabot. Hindi ako sigurado, ngunit tila pareho namin naramdaman yun ni Senyorito. Halos sabay kaming lumingon sa paligid nang maramdaman namin na para bang may nagmamasid sa amin. Hanggang sa... Mukhang may mabangis na hayop sa paligid. Alam ko ang tunog na yun. Yung tunog na yun. Hindi po basta mabangis na hayop yun, senyorito. Kung ganun, ano? Ganyan po eksaktong tunog na narinig namin ni Ate Fina noong gabing inata kami ng aswang at nasugatan ako. Aswang? Ang mabuti pa ho ay bumalik na tayo sa loob. Rosario! Nasaan ang alak ko? Ilabas mo yung lechong manok! Mas mabuting kung pumasok na tayo. Lasing na naman ang papa. Magandang umaga, papa. Magandang umaga naman, iyo. Kumusta ang tulog mo mula nang makabalik ka dito? Ayos lang ho. Kailan mo babala kasi kasuhin ang mga pinapagawa ko sa isang negosyo? Natapos ho ang kaarawan nyo. Matagal-tagal din ho ako hindi nakauwi dito sa ating bayan. Nais ko munang mamasyal at maglibot-libot bago magsimula sa trabaho. Yaman din lamang ang tabanggit mo tungkol riyan. Mag-imbita ka naman ang kaibigan mo, ha? Para naman makita nila ang ganda nitong ating tahanan. Marami tayong handa. Nagpakatay ako ng 5 baboy na ileletsyon. Talaga ho? Maaari kong anyayahan ng sino mang nais ko? Abay, oo naman. Salamat ho, papa. Siya nga po pala. Kagabi lasing na naman ho kayo at binasa nyo na naman ang mamahaling kasangkapan natin. Hanggang ngayon hindi pa rin kayo nagbabago kapag nasasayaran ng alak ang bitukan ninyo. Kaya mo na ako, anak, at yun lamang ang aking libangan. Pero makakasama sa inyong kalusugan ng labis na pag-inom ng alak. Hayaan mo at matapos lamang ang aking kaarawan. Hindi na ako masyadong iinom. Saan ko uwi ang pangako nyo? Napalingon sa akin si Senyorito Anselmo nang pumasok ako sa komedor mula sa kusina. Agad itong ngumiti sa akin. Bakas sa kanyang muka ang saya at pananabik. Oh, Sagani. Mabuti at narito ka na. Sapagkat aalis na tayo ngayon dito. Saan ang tungo ninyo? Doon lamang ho sa bayan. At may titignan lang ho kami. Nang makalabas kami ng bahay at nakalayo na, ay saka inabot sa akin ni Senyorito Anselmo ang liham nito para kay Josefina. Huwag mong kakalimutan na sabihin na maghihintay ako sa kanya. O sige po. Ilang sandali pa, nagkatinginan kami. Nang sa hindi kalayuan, ay natanaw namin ang kumpulan ng mga tao. Lumapit kami doon at nakiusyoso. Ganun na lamang ang biglang pagbaliktad ng aming sikmura at halos masuka na kami sa aming nakita. Nakahimlay sa damuhan ang bangkay ng isang lalaki. Wakwak ang tiyan at walang laman loob. Panginoon ko, sino mo ng pusong pumaslang sa kanya ng ganun? Senyorito, halina ho kayo. Lumayo na ho kayo riyan. Mas mabuting umalis na tayo. Ano kayang nangyari doon? Mukhang tama po ang hinala ko. Naaalala niyo ang narinig natin kagabi nang nasa labas tayo sa bakuran? Oo, sabi mo yung aswang yun. Yun nga ho, ang bangkay na yun ang magpapatunay na may aswang na naman.
Anong klaseng nilalang naman yun? Mas mabuting magtanong ako kay Ate Fina. Bakit sa kanya? Anong alam niya sa mga aswang? Kung hindi niyo ho na itatanong, senyorito, isang manggagamot si Ate Fina. Mula siya sa pamilya ng mga babaylan na nagmula pa noong panahon ng mga Kastila. Alam ko ang babaylan. Minsan ko nang narinig yan sa isang matandang nakausap ko nung ako'y nasa Maynila. Hindi ba sinasabi nila na may angking silang kapangyarihan na makipag-ugnayan sa mga espiritu? Magaling din sila sa panggagamot, panguhula, at marunong ding mangkulam. Totoo po yun. Pero si Ate Fina po kahit may kakayahan ay hindi siya mangkulam. May mga pagkakataon na inaalok siya ng malaking halaga para mangkulam pero tumatanggi siya. Ang tanging niyang ginagawa ay manggamot. Pero mula nung lumabas ang mga aswang na yan, sa hindi malamang dahilan ay kumalat ang mga malisyosong usapan na siya daw ang aswang. Marahil dahil isa siyang babaylan. Pero ako mismo ang magpapatunay na hindi aswang si Ate Fina. Ako man ay hindi naniniwala. Ang mabuti pa, ibigay mo na sa kanya yung liham ko. Mauuna na ako sa tagpuan. Sabihin mo naghihintay ako doon. Sige po, senyorito. Kapag sinipot ako ni Josefina, sisiguraduhin ko na may gantimpala ka sa akin mamaya. Siyang ho. Salamat, senyorito. Nang makarating ako sa pwesto ni Josefina, bigla akong napatakbo nang makita kong pinagtutulungan ito ng ilang kababaihan. Sinasabunutan. Ang iba naman ay binabato ito ng asin habang tinatawag itong aswang. Nagmadali ako at tumakbo sa kainawat ang mga babae. Tama na ho. Hindi ho aswang si Ate Fina. Manggagamot siya. May aswang ba na kayang humawak ng bawang? O itong kamangyan at kahoy ng sinukuan? Itong langis na lamang. Hindi niyo ho ba nakikita na ang laman nito'y pawang mga pangontra sa aswang? Magkasama po kami nang umatake ang aswang. Ilang linggo na ang nakakalipas. Ayan ho oh. Kinagat ako at si Ate Fina mismo ang gumamot sa akin. Isagani, tama na yan. Ayos lang ako. Bulag at bingi silang pakinggan ng katotohanan. Hindi nila batid ang kanilang ginagawa kaya hayaan mo na. Ayos lamang ako. Hindi ate. Labis-labis na ang pang-aapi nila sa'yo. Ayos lang ako. Sige na. Kumalma ka na. Nang makaalis ang mga nang-alipusta kay Josefina, ay tinulungan ko siyang ayusin ang kanyang mga tinda. Pati na rin ang pag-alis ng mga asin sa kanyang buhok. Siya nga pala, Ate Fina. Pinabibigay ni Senyorito Anselmo itong liham. Naroon siya ngayon sa ilog. Hinihintay ka. Si Anselmo? Bakit daw? Mukhang nabihag mo ang puso ng senyorito ko. Kagabi pa yun na parang sinisilihan ng puwet. Hindi nga mapakali at akala mo'y nababaliw. Nahuli ko pang nakangiti mag-isa. Tila na nanaginip ng gising at palayang sambit sa iyong pangalan. Ang isang mayaman na tulad niya? Magkakagusto sa isang pobreng gaya ko? Aba, bakit hindi? Tunay ka namang marilag at ang iyong kagandahan ay ang tunay na halimbawa ng isang dalagang Pilipina. Salamat kung ganon. Total nasira na lahat ng paninda ko. Mas mabuti siguro na umuwi na lang muna ako. Nakakahiya namang humarap sa isang maginoon na gaya ni Anselmo na puro asin ako. Ito ang kanyang liham. Salamat, Isagani. Mula sa palengke ay umuwi si Josefina at naligo. Pagkatapos ay sinuot ang kanyang pinakamagandang baro at saya. Ang kwento pa niya sa akin noon, gaya ni Senyorito Anselmo, maging siya ay nabighani sa angking kakisigan nito noong unang beses nilang magkita. Matapos makapag-ayos, ay saka lamang daw binasa ni Josefina ang liham ni Anselmo. Ika-1 ng Disyembre, 1941. Isang magandang araw sa iyo, Binibini. Humingi ako ng kapatawaran dahil sa mapanghas na pagbibigay ng liham ng isang estrangherong gaya ko sa isang magandang dalagang tulad mo. Nauunawaan ko na bago lamang tayo nagkakilala
dalisay mong ngiti at ang iyong karikitan ay sapat na upang manatili akong mulat buong gabi, sapagkat hindi mo nilisan ang aking isipan at binihag mo ang mailap na puso kong ito. Josefina, kung mamarapatin mo, hayaan mong suyuin kita sa pamamagitan ng aking panitik at ipahayag ang aking nagsusumamang pag-ibig para sa iyo. Hayaan mong lubusan kitang makilala nang sa ganoon ay maipakita ko ang aking dalisay na hangarin. Habang binabasa mo ang liham na ito, ako'y naghihintay sa tabing ilog, sa likod ng mataas na puno ng akasya. Naroon at naghihintay sa pagdating mo. Inaasahan ko na tutugon ka sa aking liham sa pamamagitan ng pagdating sa ating tagpuan. Nagmamahal, Anselmo. Sinamahan ko si Josefina sa lugar kung saan naghihintay si Senyorito Anselmo. Napangiti ako sa malayo habang pinagmamasdan ko sila. Hindi matawaran ang sayang gumuhit sa mga mata ng aking senyorito nang makita si Josefina, gayon din sa aking kaibigan. Kaya naman, minabuti ko nang iwan sila upang magkasarilinan. Nalaman ko na lang ang mga sumunod na nangyari nang ikwento ni senyorito sa akin ang lahat pagka-uwi nito. Natutuwa ako't nakarating ka. Hindi ko maatim na paghintayin ng isang makisig na maginoon na tulad mo, senyorito. Hindi ba't sabi ko'y Anselmo na lamang ang itawag mo sa akin? Ah, oo nga pala. Ipagpaumanhin mo, Anselmo. Siya nga pala, ito ang mga bulaklak para sa'yo. Pasensya ka na at pinitas ko lamang yan dyan sa kakahuyan. Napakaganda. Maraming salamat. Ngayon lamang may binatang magbigay sa akin ng bulaklak. Sa angkin mong gandang yan, walang nangahas na manligaw sa'yo? Meron naman pero marahil ay naikwento na ni Isigani sa'yo kung ano ako. Natatakot ang mga binata kapag nalalaman nila na isa akong babaylan. Kung ganun, nahihiba ako sa kanila. Hindi magiging hadlang kung ano man ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi mahalaga sa akin kung isa ka mang babaylan. Salamat, Anselmo. Josefina, maaari ba akong manligaw sa'yo? Oo, Anselmo. Kung ganun sa darating na Sabado ay kaarawan ng aking papa, maaari ba kitang imbitahan? Ha? Naku, Anselmo, wag na. Hindi ako nababagay na pumunta sa mga ganung pagtitipon. Sige na, Josefina. Ikaw ang aking panauhing pandangal. Hindi magiging kumpleto ang gabi ko kapag wala ka. Hindi ba nakakahiya? Hindi. Kasama mo naman ako. Naroon din si Isagani. O sige, pumapayag na ako. Susundin kita sa bahay mo, 6:00 punto. Ihintayin kita. Sumapit na nga ang kaarawan ni Senyor Antonio. Nagmistulang piyesta ang kanyang bahay. Mula umaga hanggang gabi ay panay ang dagsa ng mga bisita. Ang bandurya, abutili o lute, oktabina, gitara at baho de arco. Mga instrumentong bahagi ng rondalya ay tumutugtog sa bakuran habang ang mga bisita ay sinasabayan ng pag-indak ang magandang musika. Ang mga pagkain ay bumabaha sa mesa. Nagkatay ng 5 baboy at ginawang lechon. Nagpakatay din ng 20 manok at nilechon din. May gulay, maraming prutas at iba't ibang putahe. Siyempre, hindi nawala ang alak. Hapon pa lamang ay umiinom na ang senyor, habang si Anselmo ay abala sa pag-estima sa mga bisita. Kami naman ng inay, kasama ang iba pang utusan, abala rin sa paghahain ng pagkain at pagluluto sa kusina. Parang walang katapusan ang araw na yun. 5:30 ng hapon nang umalis si Senyorito Anselmo sa kasiyahan upang sunduin si Josefina. Naryo na! Magandang gabi sa'yo, Josefina. Magandang gabi naman. Mukha yatang napaaga ang iyong dating. Hindi magandang
asal na paghintayin ng isang dalagang katulad mo. Napakamaginoo mo talaga, Anselmo. Sandali lamang at may kukunin ako pagkatapos ay maaari na tayong umalis. May kinuha itong 2 pulseras at ang isa naman ay kwintas. Pagkatapos ay lumabas na rin ito agad at nagsimulang maglakad pabalik ng bahay. Handa ka na? Sandali lang. Ayos na ba ang bihis ko? Hindi ba talaga nakakahiya sa papa mo na inimbitahan mo ko? Hindi. Ako ang bahala sa'yo. Kung sa bagay. Siya nga pala. May ibibigay ako sa'yo. Ano yun? Isuot mo pala ang kwintas na ito upang palagi kang ligtas. May gumagalang aswang ngayon. Nang sa ganon, hindi ka niya malapitan o masaktan. Ang medalyon nito ay isang mabisang pangontra. Hindi lamang sa mga aswang, kung hindi sa sakit at iba pang mga bagay na maaaring maglagay sa iyo sa kapahamakan. Ingatan mo ito at palagi mo isuot lalo na't nasa labas ka. Isang napakagandang regalo nito, Josefina. Hindi ko alam kung nararapat kong tanggapin ito gayong di ko naman kaarawan ngayon. Tanggapin mo na. Mapapangatag ang kalooban ko kapag lagi mong suot yan. Kung ganun, tatanggapin ko ito. Ayokong bigyan ka ng alalahanin, mahal ko. Nang makarating ang dalawa sa bahay, ay pinagtinginan ng mga bisita si Josefina. Mga tingin na mapanuri at nanghuhusga. Dahil doon, ay nakaramdam ng pagkailang ito, kaya hinawakan ni Senyorito Anselmo ang kamay nito. Huwag mo silang pansinin. Naninubog ho lamang sila sapagkat ikaw ang pinakamagandang dalaga dito ngayong gabi. Bagay na bagay sa iyo ang kulay lila mong bestida. Siya nga? Oo, Senyorito, mabuti nga't narito na kayo. Kanina pa kayo hinihintay ni Senyor Antonio. Naroon na ho siya sa taas at may importanteng bisita. lasing na ba ang papa? Medyo ho. Kilala niyo naman ang senyor. Sige, salamat Isagani. Ate Fina, ang ganda mo ngayon ah. Ngayon lang? Kung araw-araw kang mag-aayos ng ganyan, baka bukas maganda ka pa rin. Ikaw Isagani ha? Binibiro mo na naman ako. Isagani, mamaya kapag kinausap ako ni papa, ikaw muna ang bahala kay Josefina. Opo. Mula sa bakuran ay kasamang pumanhik ng bahay ni Senyorito Anselmo si Josefina. Nang makarating sa loob, ay naabutan nila si Senyor Antonio. Halatang marami na ang nainom dahil sa namumungay nitong mga mata at wala na sa ayos na pagsasalita habang kausap ang mga importanteng panauhin nito. Oh, narito na pala ang makisig kong anak. Anselmo, pumarito ka. Sandali lang ha. Sige, dito lamang ako. Nang mga sandaling yun, ay sumunod ako sa taas at lihim na nagmasid mula sa isang sulok. Nang lumapit si Senyorito sa ama, ay agad nitong ipinakilala ang mga kausap nito. Kabilang na ang isang babae. Walang iba kung hindi si Perla. May hawak itong kupita na may laman na alak. At gaya ng senyor, mukhang marami na rin itong nainom. Mistisahin ang kagandahan nito at sadyang malakas ang personalidad. Ngunit wala nang makahihigit pa sa kagandahan ni Josefina. Anak, ito nga pala si Perla. Siya ang tinutukoy ko na gusto kong pakasalan mo. Magandang gabi sa'yo, Binibini. Magandang gabi naman. Oh, Senyor Antonio. Hindi niyo naman sinabing makisig pala ang inyong anak. Eh kung siya naman pala ang mapapangasawa ko, eh wala akong nakikitang dahilan upang hindi pumayag sa kasunduan. Ipagpaumanin mo, Binibini. Papa, hindi ko nais na pahiyain kayo, subalit
hindi ko maaaring tanggapin ang sinasabi niyong kasunduan. Yun ay sa kadahilanan na ang puso ko ay nakalaan sa isang magandang dalaga. Ano ka mo? Patawarin mo ako, Papa. Perla, ngunit may iba nang nilalaman ng aking puso. At kasama ko siya ngayon. Nagmadali si Senyorito na lapitan si Josefina at hinarap ito sa ama. Nagsalubong ang kilay ng senyor habang ang mga kasama sa kumpulan nito ay nagtinginan. Papa, si Josefina po. Siya po ang dalagang tinutukoy ko. Iniibig ko siya, Papa. Wala akong ibang nais na makasama habang buhay, kundi siya lamang. Magandang gabi po, Senyor Antonio. Maligayang kaarawan po sa inyo. Teka, pamilyar ka sa akin. Hindi ba't ikaw ang tindera doon sa bayan? Ang babaylan? Ako nga po, Senyor Antonio. Narito po ang munti kong regalo para sa inyo. Hindi ko po itatanggi na isa akong babaylan. Ang pamilya namin ay mula pa sa mga babaylan na naging malaki ang papel sa lipunan nung panahon ng mga Kastila. Ito pong munting handog ko sa inyo na isang pulsera sa imo. Kilala ko siya, senyor. Siya o yung babaylan na nagtitinda ng mga halamang gamot at langis sa bayan. Ang napapabalitang aswang na pumapas lang sa mga tao dito sa atin. Padabog na kinuha ng senyor ang regalo ni Josefina na pulseras at ibinato yun sa kung saan. Nagulat si Anselmo at Josefina sa ginawa ng senyor. Hindi pa nasiyahan ito at sinampal ng malakas ni senyor si Josefina sa harap ng mga bisita kaya't napaupo ito sa sahig. Papa, bakit mo siya sinaktan? Anong kalokohan ang iniisip mo at nagustuhan mo mababang uri na babae na yan? Hindi kita pinalaki ng maayos at pinag-aral sa malaki at mamahaling universidad para lamang makapangasawa ka ng isang mahirap gaya niyan. Isang babae na maaari mo ng ituring na alipin. Babaylan? Kung ganun tama ang usapan na isa siyang mangkukulam at aswang. Tama na, Papa! Huwag mo siyang alipustahin sa harap ko. At kung makapagsalita kayo sa inyong kapwa, daig niyo pa ang Diyos. Masyado kayo mapagmataas. Marangal ang kanyang ginagawa at wala akong nakikitang masama ron. At kahit kailan, hindi ako tumitingin sa antas ng pamumuhay ng isang tao kung hindi sa busilak na kanyang kalooban. Itigil mo ang kalokohan mong yan. Si Perla ang pakakasalan mo. Mas makabubuti siya sa negosyo natin. At ikaw naman babae ka, layuan mo ang anak ko. Kilala ko ang mga uri mo. Mga babaeng naghangad na makatikim ng yaman namin. Hindi ho totoo yan. Kahit kailan ay hindi ako naghangad ng maraming salapi o anumang material na bagay. Isa pa, hindi ako aswang. Alam ng Panginoon na hindi ako aswang. Ba't hindi kayo magpakasal sa babae yan? Abat! Sir Venguenza! Lapastangan! Nakukuha mo na akong basusin ng ganito dahil sa babae yan! Dahil malig-mali ka, Papa. Hindi kami pinalaking bastos ng mama. Nagagalit ka na nilapastangan kita. Pero ang sarili mong dungis, hindi mo magawang linisin. Kung narito lamang siya, hindi niya hayaan na mga alipustakan ng iyong kapwa. Nakapag-desisyon na ako. Kay Perla ka magpapakasal. Kung gano'n nakapag-desisyon na rin ho ako. Buhay ko ito. Kaya wala akong ibang pakakasalan kung hindi si Josefina. Halika na, Josefina. Sandali lamang, Anselmo. May nais lang akong sabihin bago tayo umalis. At maaari mo bang kunin yung pulseras? Senyor, Bini-Bini, itong pulseras na ito ay mabisang pangontra sa mga masasamang espiritu. Proteksyon rin ho ito laban sa mga sakit at kung anong kapahamakan. Higit pa sa lahat, mabisang pangontra ito sa mga aswang. Nagpahid ng luha si Josefina at matalim na tumingin kay Perla.
Saka humarap dito at nilapit sa mukha nito ang pulseras at suot na kwintas. Nagtaka ako dahil biglang pumitlag ang babae at napaatras sa gulat na may halong takot habang pilit nilalayo ang mukha mula sa hawak ni Josefina. Kung talagang ako ang aswang, kahit ang tingnan ng mga ito lalo na't hawakan ng ganito ay hindi ko magagawa. Matatakot ako. Mamumutla at pagpapawisan ng malamig. Oh, senyorita, mukhang naiinitan ka yata. Pinagpapawisan ka at tila tinakasan ng kulay ang iyong mukha. Halika, Josefina. Umalis na tayo dito. Anselmo, bumalik ka dito! Anselmo! Maingat na kinuha ni Anselmo ang kamay ni Josefina at hinawakan yun. Marahan niyang tinapik ang palad nito, sabay buntong hininga. Pagkatapos ay pinahid ang luha sa pisngi at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Matapos ang gulong ginawa ni Senyor Antonio, ay dinala ni Senyorito Anselmo si Josefina sa kakahuyan. Medyo malayo ang distansya sa likod bahay. Ako na ang humihingi ng kapatawaran sa inasal ng aking papa. Masyado nang maraming nainom niya at hindi na niya alam ang ginagawa niya. Wala naman kasinungalingan sa tinuran ng iyong ama, Anselmo. Totoo naman ang kanyang sinabi. Isa lamang akong pobreng nagtitinda sa palengke. Malayong-malayong agwat ng ating pamumuhay. Isa pa, hindi ako gaya ng ibang kababaihan. Isa akong babaylan. Tama sila. May kakayahan akong mangulam bukod sa mangdamot. Doon umiikot ang buhay ko. Hindi mahalaga sa akin ang agwat ng ating pamumuhay. Pero paano ang papa mo? Ako nang bahala doon. Pag pinilit niya pa rin na ipakasal ako kay Perla, sa tingin ko, wala na akong mapagpipilian pa. Anong ibig mong sabihin? Pahig ka ba kung magpakasal tayo? O kaya ay magtanan? Kasal? Pero Anselmo, kailan mo lamang akong nakilala? Masyado ka naman yatang mabilis. Josefina, sinabi ko naman sa'yo na unang beses pa lang kitang nasilayan. Alam ko na ikaw ang tinadhana para sa akin. Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Hindi sa ganoon, pero Biglang napahinto si Josefina, sabay lingon sa paligid. Tumayo ito at humawak sa suot na medalyon. Kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin, ay nakaramdam ng kilabot si Josefina at bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Napahawak ng mahigpit si Josefina sa kamay ni Anselmo. Nakaramdam sila ng takot habang panay ang lingon sa paligid. may aswang. Nasa malapit lang siya. Nagmamasid sa atin. Halika't bumalik na tayo sa loob. Nagmadaling naglakad ang dalawa pabalik. Ngunit hindi pa man din sila nakalalayo nang mula sa isang madilim na bahagi ay gumalaw ang makapal na halaman. Hinawakan mabuti ni Anselmo ang kamay ni Josefina habang dahan-dahan silang umaatras. Bakas sa mukha ng dalawa ang pag-aalala at labis na takot. Naran na siya, Anselmo! Tumakbo na tayo! Diyos ko! Bilisan mo, Josefina! Baka abutan niya tayo! Nang tumakbo sila, ay biglang lumabas sa halamanan ang aswang. Ayon kay Josefina, ang nakita nila ay gaya ng aswang na unang sumalakay sa amin. Ang balat niya ay parang naghahalong maputla na may bahid ng malarosas na kulay na parang dugo. Nababalutan siya ng kulay itim na balahibo. Kulay dilaw at nanlilisik ang mga mata. Ang tenga niya ay pataas at matulis ang dulo. Medyo mataas ang ilong niya na parang tiyonggo. Tapos ang mga pangil niya ay mahahaba at matulis. Gayon din ang kanyang mga kuko. Isang nilalang na mukhang demonyo. Ngunit ang pagkakaiba lamang ay tila mas matangkad daw ito
kumpara sa unang aswang na sumalakay at napatay nito. Malapit na tayo maabutan, Anselmo! Huwag kang bibitaw sa akin kahit ano mangyari. Hanggang sa nakakita daw si Anselmo ng isang piraso ng putol na kawayan na matulis ang dulo. May mga bahid pa daw yun ng mantika at may mga parteng sunog na tila ginamit sa paglilitsyon. Agad nitong dinampot yun. Pagkatapos ay huminto sa pagtakbo at tinago sa likod si Josefina. Anselmo! Mag-iingat ka! Nang talunin si Anselmo ng aswang, sa halip na siya ang kagating nito, bigla ulit itong tumalon. Palapit kay Josefina. Josefina! Napahiga si Josefina sa lupa habang pilit na pinipigilan ang mukha ng aswang na makalapit sa kanya upang siya'y sagpanin. Kakagati na sana nito sa leeg si Josefina nang mula sa likod ng aswang ay tumayo si Anselmo at sinakal ito. Sa kabila ng mga nangyayari ay hindi nakitaan ng takot ito. Diretso sa matang tinitigan ni Josefina ang aswang. Pagkatapos ay madaling hinubad ang suot na kwintas na may medalyon. Saka ito umusang ng dasal na Latin at dinikit ang medalyon sa dibdib ng aswang. Hindi ako ang gugustuhin mo makalaban sa susunod, aswang! Hindi mo nalalaman kung sino ang iyong kalaban! Kasabay noon ay biglang sinaksak ni Anselmo nang nadampot niyang kawayan ang dibdib ng aswang. Bigla itong nagwala at pumiglas. Halos humagi si Anselmo sa malayo. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo palayo ang aswang. Wag! Bumalikwas ng bangon si Josefina matapos magising mula sa isang napakasamang panaginip. Para siyang pangangapusan ng hininga. Ang mga pawis sa kanyang noo ay malamig at butil-butil. Nang lumingon sa paligid, ay doon palang nakita ni Josefina na naroon siya sa kanyang silid. Nang mahimasmasan, ay saka siya bumaba ng papag na hinihigaan at nagpunta sa kusina. Matapos uminom ng tubig, ay dumungaw siya sa bintana at tumingin sa bilog na buwan. Napakasamang pangitain. Kulay dugo ang buwan. Ang nakabibinging panaghoy ng mga tinig noon. Ang pagsusumamo nila. Ngunit bakit puro tinig ng kababaihan ang aking naririnig? May parating na panganib. Mababalot ng dilim ang buong bansa. Maraming buhay ang mawawala. Maraming luha ang papatak. Diyos ko, kung ano man ito, huwag mo sana kaming pabayaan. Ayon kay Josefina, hindi na daw siya nakatulog matapos magising dahil sa masamang panaginip na yun. Sa halip, siya'y nagdasal na lamang ng taimtim magdamag at nag-orasyon. Kinaumagahan ay saka siya nagtungo sa kanyang pwesto. Pasado 10:00 ng umaga nang may bigla daw dumating sa pwesto niya na hindi inaasahang bisita. Nagtanong-tanong ako sa labas ng pamilihan. Tinanong ko kung saan ang pwesto ng mangkukulam na sinasabi ng iba na aswang at tinuro nila ako dito. Nakakatawa na pinagpipilitan mo na ako ay isang aswang, gayong heto sa harapan ko at nagtitinda ako ng mga pangontra. Anong masamang hangin na nagtulak sa'yo dito? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, babaylan. Layuan mo si Anselmo. Nakatakda na ang aming kasal. Bakit hindi mo sa kanya sabihin yan? Hindi ba't siya ang umaayaw sa kasal niyo? Marahil ay sinusulsulan mo siya. Hindi ako ganong klaseng babae.
Hindi ko hawak ang kanyang puso at isip. Hindi ko maaaring diktahan ang personal ng damdamin. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talagang lumayo sa kanya dahil mayaman siya. Dahil iniibig ko siya. Si Anselmo, ang lalaking tinatangi ng puso ko. Kahit anong gawin mo, hindi mo siya mapipilit na magpakasal sa'yo. Siya nga? Pwes, tingnan natin. Akma siyang sasampalin ni Perla, pero nahawakan ni Josefina ito sa braso. Nanlaki ang mga mata ni Perla nang hilahin ni Josefina ang kamay nito at mahigpit na hinawakan. Matapos yun, ay tinitigan niya ng diretso sa mga mata ang babae habang umuusal ng dasal na Latin. Bitiwan mo, kababaylan! Alam ko na matapang kang babae. Pero, ang mga gaya mo ay hindi dapat lumalapit sa mga gaya ko. Naaamoy kita. Sa likod ng matamis na amoy ng iyong pabango, ay umaalingasaw ang tunay mong pagkatao. Masangsang, amoy na aagnas na bangkay. Nakalimutan mo na yata ang klase ng kapangyarihan na meron kaming mga babaylan. Sino ka ba? O marahil, ang mas tamang tanong ay ano ka ba? Dahil daw doon, ay biglang binawi ni Perla ang kamay nito at mabilis na tumakbo palayo kay Josefina. Napangisi na lang daw siya pagkatapos at umiling. Noong gabi pa lang ng kaarawan ni Senyor Antonio, ay may napansin na daw agad siya kay Perla nang matitigan niya ang mga mata nito. Bilang babaylan, nararamdaman ni Josefina na may kakaiba sa pagkatao nito. Maya-maya lang ay dumating naman si Anselmo. Pero yun, di ba? Nagpunta siya dito at pilit akong pinapalayo sa'yo. Yun din ang sinabi ng papa sa akin kanina. Pero huwag kang mag-alala, Josefina, sapagkat pinaglalaban ko sa kanyang pag-ibig ko para sa'yo. Handa rin akong ipaglaban ka, Anselmo. Hindi magiging madali ang lahat, ngunit sana pagkatiwalaan mo ako. Buo ang tiwala ko sa'yo. Siya nga pala, bulaklak para sa'yo, mahal ko. Napakaganda. Maraming salamat, Anselmo. Ngunit walang bulaklak ang mas nakahigit sa taglay mo kagandahan, Josefina. Ayan ka na naman. Maaari bang huwag mo nang bilugin ang ulo ko? Totoo lahat ang sinasabi ko. Ngunit ano't narito ka? Wala ka bang trabaho ngayon? Meron. Sinadya lamang talaga kita rito sapagkat nangungulila na naman ako sa'yo. Gusto ko lamang makita ulit ang maganda mong mukha nang sa kayo nagyanaan ako sa ating trabaho. Habang nag-uusap ang dalawa, napatingala sila sa kalangitan nang makita ang maraming eroplanong pandigma na lumilipad sa himpapawid. Ilang sandali pa ay biglang nagkagulo ang mga tao nang may dumating na maraming truck na pang-militar kung saan may nakasabit na bandila ng mga Hapon. Ano nangyayari? Bakit maraming sundalo nga po dito? Ang pangitain. Mula sa isang truck ay bumaba ang mga sundalong Hapon. Kabilang nga ang may edad na lalaki na tila namumuno sa mga ito. Good afternoon. My name is General Kaito Nakamura. Starting today, Philippines is under the Japanese Imperial Army. Nagkatinginan si Josefina at Anselmo. Matapos magsalita ni General Nakamura, ay bigla itong napatingin kay Josefina. Pagkatapos ay lumapit ito. Mahigpit na hinawakan ni Anselmo ang kamay ng dalaga. Who is this beautiful lady? What is your name?
Dahil mababa lamang ang antas ng pinag-aralan ni Josefina at hindi nakakaintindi ng Ingles, hindi ito sumagot nang hindi naintindihan ang tinanong ni General Nakamura. Nang subukang hawakan ng General ang mukha ni Josefina, ay agad na umiwas ito at pasimpleng hinarang ni Anselmo ang sarili. She's my wife, sir. Hindi na daw sumagot pa ang General. Bagkusay, ngumisi lamang ito, saka sinipat ng may pagnanasang tingin si Josefina mula ulo hanggang paa. Ikawalo ng Disyembre, 1941, ang unang araw na sinakop ng mga sundalong Hapon ang bansa. Mahigit kumulang 8 oras matapos ang sorpresang pag-atake ng mga ito sa Pearl Harbor sa Hawaii. Nabalot ng takot ang buong bayan namin. Ayon sa tagapagsalin wika nila na isa ring Pilipino, obligado kaming sumunod sa batas at regulasyon ng mga Hapon. Alipin sa sariling bayan. Mas masahol pa tayo sa mga bilanggo. Anong gagawin natin, Ate Fina? Ang mapayapang sumunod. Wala tayong magagawa sa ganitong pagkakataon. Kagabi nagkaroon ako ng pangitain. Ito na marahil ang ibig sabihin nun. Hindi pa natin alam kung ano pang kaya nilang gawin. Ngunit para sa ikabubuti nating lahat, mas mainam na sumunod tayo ng payapa. Ano lang mangyayari sa atin ngayon? Mauna ka nang umuwi sa gani. Kapag nagtanong ang papa ko nasaan ako, sabihin mo may dinalaw na kaibigan. Huwag na huwag mo sasabihin na narito ako kay Josefina. Opo, senyorito. Mula sa bahay ni Josefina ay naglakad na ako pauwi. Ayon sa sinabi ng isa sa tagapagsalin wika, obligado kaming yumuko sa tuwing may makakasalubong kaming mga sundalong Hapon. Kaya ganun ang ginawa ko nang may nakasalubong akong 3 sundalong Hapon. Sa isang iglap ay nabalot ng kaba at takot ang daan. Ang daan kung saan dati ay malayang nakakapaglakad ang mga tao. Ngayon ay ilag na ang lahat at may pag-iingat sa bawat kilos. Maya-maya, nang dumating ako sa lugar kung saan malawak ang kakahuyan, papasok sa masukal na kagubatan, isang pamilyar na muka ang aking napansin sa malayo. Ha? Si Perla yun ah. Saan pupunta yun? Lalo akong nagtaka nang makita ngumiti ito nang tumingin ako sa bandang likuran ng babae. Nakita ko na sinusundan ito ng 2 sundalong Hapon. Sumenyas pa ang babae na lumapit pa ang 2 hanggang sa makapasok ng gubat ang mga ito at tuluyan nang nawala sa aking paningin. Sinasabi ko na nga ba't may tinatagong lihim itong si Perla. Mabuti na lamang at si Ate Fina ang gusto ni senyorito. Malapit na ako sa bahay nila senyor nang halos lahat ng naglalakad ay napalingon matapos may marinig kaming malakas na boses ng sumigaw mula sa kagubatan. Ha? Saan galing yun? Hoy, Sagani. Pumarito ka madali. Nariyan ako! Nagmadali akong pumanhik sa bahay at lumapit sa lasing na naman na senyor. May hawak itong bote ng alak at susuray-suray na kumapit sa hamba ng bintana. Agad ko itong nilapitan at inalalayan papunta sa komedor. Senyor, ang aga-aga pa ho pero lasing na agad kayo ah. Huwag yun ang intindihin mo. Ang tanong ko ang sagutin mo. Nasaan ang senyorito mo? Pinapasabi nga ako pala ni senyorito na naroon siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Ganun ba? Mainam kung ganun. Ayokong lalapit siya doon sa mangkukulam na Josefina na yon. Senyor, kesa ho si senyorito ang problemahin nyo.
Ano ho bang plano nyo? Pinasok po ng mga Hapon ng bayan natin? Madali lang yan, Isagani. Basta may salapi ka at kapangyarihan, idali mong mapapaamo ang mga damuhong yan. At yan si Anselmo at Perla. Nakatakda na ang kasal nila sa loob lamang ng 3 buwan. Opo. Huwag kang maingay. Lihim lamang natin dalawa yon. Huwag na huwag mo sasabihin kay Anselmo dahil tiyak na lalayasan na naman ako ng anak ko. Pero, nakahanda na ang lahat sa kasal nila ni Perla. Kaya naman, sa ating dalawa lamang to, ha? Opo. Noong unang araw ng mga Hapon sa aming bayan, inakala namin na magiging tahimik lamang ang mga ito. Sa kabila ng tensyon na hatid ng presensya nila sa aming mga buhay. Ngunit nang lumipas ang mga linggo, ay nagmistulang impyerno ang paligid. Ang kaliwat kanang panaghoy at sigaw ng mga kababayan ko ay labis na dumurog sa aking puso. Habang kabi-kabila ang putukan ng mga baril. Mga sundalong Hapon laban sa mga gerilya. Ang rebeldeng grupo ng mga Pilipino na nakikipaglaban sa mga Hapon. Ilang sandali pa ay lumabas ako sa aking pinagtataguan nang masiguro na wala ng mga sundalong Hapon. Pagkatapos ay agad akong umikot sa likuran kung saan may isa pang pinto papasok ng bahay ni Josefina at doon ako kumatok. Sino yan? Ako ito, Ate Fina. Agad bumukas ang pinto at bumungad sa akin si Senyorito. Nagmamadali akong pumasok sa loob at kinandado nito ang pinto. Kamusta sa labas si Sagani? Sumugod ang mga gerilya sa kampo ng mga Hapon. Doon sa bayan. Kaya naririnig niyo ang mga putukan ng baril. May mga babaeng sapilit ang kinukuha ang mga Hapon at dinadala sa isang kasa at doon ay ahalinhina ng pinagsasamantalahan ng mga walang hiyang mananakop. Pinapasok nila ang mga bahay at sapilit ang pinapalabas ang mga tao. Ang ibang kalalakihan ay pinagbabaril nila, pati ang mga bata. Hindi pinatawad at pinapatay gamit ang bayoneta. Mga demonyo ng katawang tao. Mga tao mas masawal pa sa aswang na pumapas lang sa gabi. Hindi lang katawan ang pinapatay, kundi ang pag-asa at katinuan ng bawat biktimang dumadaan sa malupit nilang mga palad. Nababalot ng dilim ang paligid. Nagsisimula pa lang ang pasakit na dala ng mga dayuhan. Hindi pa dito natatapos ang lahat ng ito. Kailangan nating lumaban upang mailigtas ang ating mga sarili. Anong gagawin natin ngayon, Anselmo? Dumito muna tayo hanggat maaari. Sa ngayon mas ligtas dito. Kumusta pala sa bahay? Sa ngayon, ligtas pa doon. Ngunit may mga sundalong Hapon na pumaparit pa rito at kinakausap ang senyor. Pero hindi naman sila nanggugulo. Siya nga pala, senyorito. Hinahanap na ho kayo ng senyor. Naghihinala na siya na magkasama kayo ni Ate Fina. Ang mabuti pa'y umuwi ka na muna sa inyo. Baka sumugod dito ang papa mo at matuklasan niyang narito ka nga. Ngayon pa, panganib na iwan ka dito. Ano na lang kung pasukin ka ng mga demonyong yun. Hindi kita iiwan dito. Kung uuwi ako sa bahay, kailangan sumama ka sa akin. Pero ayaw sa akin ng papa mo. Di naman kita ipapakita sa kanya. Nabanggit sa akin ng senyor nang minsan naabutan ko siyang lango sa alak. Ano yun? Nakatakda na daw ang kasal niyo ni Ate Perla. Halos, handa na ang lahat. Sadya niyang hindi sinasabi sa iyo nang sa ganun, hindi ka na makaatras pa. Ano? Nang tumingin kami kay Josefina, ay nabanaag namin ang lungkot sa mga mata nito. Hindi ito kumibo. Sa halip ay tumalikod at nagpunta sa kusina at kunwari ay inabala ang sarili sa mga gawain. Mas makabubuti na umuwi ka na, Anselmo. Sundin mo ang iyong papa. At ano? Maging miserable habang buhay na kapiling ang babaeng ayaw ko makita? Hindi.
ako magpapakasal sa Perla na yon. Kung ganun, anong gagawin mo? Sumama ka sa akin, mahal ko. Tatakas tayo. Aalis tayo dito. Ngunit paano? Naglipa na ang mga sundalong hapon sa labas. Pagtuwala ka sa akin, mahal ko. Pakiusap. Huwag mo ako itaboy. Mahal kita. At alam ko na mahal mo rin ako. Ilang sandali pa ay natigilan bigla si Josefina. Nagpalingon-lingon ito sa paligid at biglang hindi mapakali. Bakas ang magkahalong pag-aalala at takot. Ano nangyari, Josefina? Nasa paligid na naman natin ang aswang. Ano? Sigurado ka? Oo, ngunit huwag kayo mangamba. Hindi siya makakalapit dahil sa mga pangonta sa aswang na nakapaligid sa bahay. Nagmadali itong lumapit sa bintana sa bandang likod ng bahay at sumilip. Binuksan ang bintana at gaya ng sinabi nito, naroon sa hindi kalayuan, sa gitna ng kadiliman ng gubat, nagkukubli ang aswang. Habang ang dilaw at nanlilisik nitong mga mata ay nakatingin kay Josefina. Hayan siya at naghihintay ng kanyang mabibiktima. Ngunit bakit nila nakabantay siya sa atin? Hindi ko rin alam. Napalingon kami sa bandang kanan nang makita namin na parating ang 3 sundalong Hapon. Mabilis na sinara ni Josefina ang bintana at kinandado. Ilang sandali pa. Kinabukasan, bago pumutok ang liwanag, ay umalis kami ng bahay ni Josefina at umuwi sa bahay ni Senyor Antonio. Gaya ng napag-usapan, tinago siya ni Senyorito sa bahay namin na matatagpuan sa bandang likod ng bakuran. Oh, Josefina! Kumain ka na muna. Maraming salamat po sa pagtatago niyo sa akin dito. Walang anuman, Iha. Pare-parehong nasa panganib ang buhay nating lahat sa kamay ng mga dayuhang mananakop. Sino pa ba magtutulungan kung hindi tayo rin? Kaya dumito ka hanggang nais mo. Huwag kang mag-alala at hindi naman nagagawi dito ang senyor. Maya-maya ay pumasok ako na humahangos mula sa labas at dala ko ang isang masamang balita na nasagap ko sa bayan. Inay, Ate Fina, may natagpuan na 3 sundalong Hapon malapit dun sa bahay mo, ate. Wakwak ang tiyan at wala ng mga laman loob at tiyak na aswang ang may gawa nun. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin to, ngunit ngayon may mabuting nagawa ang aswang na yan. Buti nga sana'y patayin na niya lahat ng mga sundalong Hapon dito. Kumusta din sa bayan? Ganun pa rin, parang dinumero ang kilos ng mga tao. Marami kasing nakabantay ng mga Hapon. Pero sabi sa mga usapan sa palengke, galit na galit daw ang general dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga tauhan nila. Sandali, naroon pa ba ang senyor? Oo, kausap si senyorito. Mamaya, kapag umalis ang senyor, maaari ka na lumabas dito. Tutal at maghapon yun dun sa kanyang trabaho. Salamat ho. Matapos kong makipag-usap sa aking ina at kay Josefina, bumalik na ako muli sa bahay ni Senyor upang gawin ang mga pinag-uutos nito. At doon ay naabutan kong nag-uusap ang mag-ama. Ang balak niyo, Papa? Hindi na maganda ang nangyayari sa paligid natin. Marami na sa mga kababayan natin ang pinapatay at inalipos na ng mga mananakop na yan. Ang importante ay ang buhay natin, Iha. Anong pakialam natin sa ibang tao? Ang mahalaga ay makaligtas tayo. Makipag-ugnayan na ako kay General Nakamura.
Susuportahan natin sila ng sa gano'n na hindi nila tayo saktan. Ano ka mo? Papa, paano niya nasasabi yan? Hindi ko alam na sa tagal kong pananatili sa Maynila. Uuwi ako na hindi ko kilala yung sarili kong ama. Kailan pa kayo naging makasarili? Hindi niyo ba narinig ang panaghoy ng mga tao sa paligid natin habang wala silang awang pinapatay pinagsasamantalahan? Hindi ko kasalanan kung mahina ang mga alipin na yan. Wala naman silang halaga kahit mawala sa mundong ito. Mahihirap lamang ang mga yan. Papa! Ang pagtuunan mo ng pansin ay ang nalalapit niyang pag-iisang dibdib ni Perla. Mamayang gabi paparito siya upang mapag-usapan ang mga ilang detalye ng kasal ninyo. Nasa gitna tayo ng digmaan, Papa. Maaari bang ihintunan ninyo yung binabalak ninyo? Ilang beses ko bang kailangan ulitin na hindi ko papakasalan ng babaeng yun? Ako ang ama mo kaya't ako ang masusunod. At ano ako dito? Isa sa mga utusan nyo? Na kailangan sundin ang inyong ipag-uutos kahit labag sa aking kalooban? Papa, anak niyo po ako. Ang makabubuti lamang sa iyo ang aking nais. Hindi. Ang sabihin niyo makasarili kayo. Alam natin pareho na dahil sa negosyo kaya niyo pinipilit ang kasal na yun. Pero hindi ako papadikta sa inyo. Dapit hapon. Sa pamamagitan ng pagdaan sa kakahuyan, ay nagtungo sa tabing ilog si Josefina. Naupo siya sa malaking bato na nasa ilalim ng puno ng akasya. Ito ang una nilang naging tagpuan ni Anselmo. Bumuntong hininga siya ng malalim upang maibsan ang bigat sa kanyang dibdib. Laman ng kanyang isipan ang narinig niyang pagtatalo ng mag-ama. Nais niyang ipaglaban si Anselmo. Ngunit paano? Maya-maya, bahagyang pumitlag sa gulat si Josefina nang mula sa likod ay may yumupos sa kanya. Darato ka naman pala, mahal ko. Anselmo, paano mo nabatid na ako'y narito? Labis ako nag-alala sa'yo. Kanina pa kita hinahanap, ngunit hindi kita matagpuan kahit saan parte ng bahay. Nagbaka sakali lamang ako na matatagpuan kita dito at hindi nga ako nagkamali. Alam mo naman na delikadong lumabas ngayon, di ba? Sa ligtas na lugar naman ako dumaan. Nais ko lamang magpahangin. Sinandal siya ni Anselmo sa puno at tumayo ito sa harapan ni Josefina. Tinukod ang isang kamay sa puno habang hawak ng isang kamay nito ang kamay ng dalaga. Maya-maya ay hinalikan ni Anselmo ang likod ng palad nito. Narinig ko ang pagkatalo dyan ng papa mo. Kaya ba tila mukhang Biyernes Santo ang iyong mukha? Nag-aalala lamang ako, Anselmo. May kinausap akong isang kaibigan at nasabi ko sa kanya ang ating suliranin at ang aking plano. May bahay siya sa bundok. Ayon sa kanya, ligtas daw doon at tsak na hindi tayo matatagpuan ng papa o kahit ng mga sundalong Hapon. Kung ganun, sasama ako sa'yo kahit saan, Anselmo. Kung ganun, maganda ka na. Sa lalong madaling panahon na alis tayo. May mga mahalagang gamit lamang akong kailangang kunin sa bahay ko. Halina at puntahan natin. Ngunit bago yon, panoorin mo muna ang gagawin ko. Kumuha ng bato si Anselmo at sinulat nito sa katawan ng puno ang pangalan nilang dalawa ni Josefina. Napangiti ito, tanda na labis nitong nagustuhan ang ginawa ni Anselmo. Maganda ba? Napakaganda. Mula ngayon, kung sino man ang pupunta dito at makikita ang ating pangalan na nakaukit sa puno, malalaman nilang minsan ang punong ito ay naging saksi sa pag-ibigan ng dalawang taong nagngangalang Anselmo at Josefina. Muli silang dumaan sa kakahuyan, papunta sa bahay ni Josefina at dumaan sa likod na pinto para makapasok sa loob. Kumagat na ang dilim. Walang mga sundalong Hapon sa labas. Matapos sumilip sa bintana, ay lumingon si Anselmo kay Josefina na abala sa mga gamit na dadalhin. Lumapit siya dito at yumakap muli mula sa likod at hinalikan ito sa pisngi. Nasabi ko na ba kung gaano
parate. Ngunit kahit kailan, hindi ko pa narinig na namutawi sa iyong magandang labi ang mga salitang yun. Mahal kita, Anselmo. Mahal na mahal. Napakasarap pakinggan ang mga salitang binigkas mo, mahal ko. Mahal na mahal din kita, Josefina. Huwag mo na lang ipagsabi, Madam Venus. Atin-atin na lamang ito. Pero minsan, naikwento sa akin ni Senyorito na nang gabing yun ay may namagitan sa kanila. Ayon dito ay hindi daw tumanggi si Josefina nang halikan siya ni Anselmo. Ang unang halik na walang kasing tamis, hanggang ang halik na yun ay mas lalong lumalim. Natagpuan na lang ng dalawa ang kanilang mga sarili na pumasok ng silid at isa-isang hinubad ang kanilang mga damit at humiga sa katre. Hanggang doon na lamang ang alam ko. Huwag niyo na akong usisain pa dahil alam niyo na ang sumunod na nangyari. Matapos makuha ang ilang gamit, bumalik na sa bahay ang dalawa. Masaya pa ang mga ito at nagtatawanan habang papasok ng bakuran. Ngunit biglang natigilan nang makita ang naghihintay sa kanila. Sinasabi na nga ba't kasama mo na naman ang babaeng yan at talagang sinama mo pa siya dito? Pumarito ka, madali. Ano nangyari dito? Bakit narito ang mga hapon na yan? Bukod kay Senyor, ay naroon din sa loob ng kanilang bahay si General Kaito Nakamura at ilang sundalong Hapon. Nagkatinginan si Anselmo at Josefina at parehong nakaramdam ng takot. Lalong nagtaka ang dalawa nang makitang bukod sa mga sundalo ay naroon ang isang makapili. Nabalot ng takot at tensyon ang buong bahay habang kami ng inay ng mga sandaling yun ay nasa isang tabi at nakamasid. Hindi mo na ginalang si Perla, Anselmo. Alam mo na ikakasal na kayo ngunit kapiling mo pa rin ang paslupang babaeng yan. Kahit kailan hindi ako pumayag sa kalokohan na sinasabi ninyo. Ihinto mo na ang kaibangan na sinasabi mo. Kailanman ay hindi ko matatanggap na maging parte ng pamilya at makisawsaw sa kayamanan ko ang mangkukulam na yan. Hindi nyo kailangan tanggapin dahil wala na akong pakialam sa anuman ang gusto nyo. Buhay ko ito at nasa hustong gulang na ako, Papa. Kaya't ako ang masusunod. Maghinay-hinay kayo sa pang-aalipusta sa akin, Senyor Antonio. Sa kabila ng lahat ay binibigay ko sa inyo ang aking respeto at paggalang sapagkat kayo ang ama ng lalaking mahal ko. Ngunit ang bawat salitang namumutawi sa ating mga labi, mabuti man o masama, ay may kapalit. Biyaya at pagpapala mula sa Panginoon kung mabuti ang iyong hangarin. Ngunit kung kasamaan at pagmamaliit sa kapwa, ay may kaakibat na parusa. Naririnig ko mula sa kailaliman ng lupa. Malakas ang sigaw ng mga tinig na humihingi ng hustisya. Anong pinagsasabi mo? Wala akong maunawa sa mga tinutukoy mo. Wala nga ba? O nagmamaang-maangan ka lang? O sige, tignan natin. Hoy makapili, ituro mo kung sino ang aswang na pumapatay sa sundalong Hapon. Nanlaki ang mga mata namin sa gulat nang ituro ng makapili si Josefina. Mabilis itong umiling habang si Anselmo ay mahigpit itong niyakap. Mamamatay tao ang babaeng yan. Hindi lang siya mangkukulam, kung hindi isang kampo ng demonyo. Mas demonyo kayong lahat dahil ako mismo ang magpapatunay na hindi aswang si Josefina. Hindi ako aswang. Walang aswang ang kaya magsuot ng medalyon na to. Senyor, makinig kayo sa akin. Get her! Bring this girl inside the room. She's mine. No! Don't you dare touch her! Josefina! Nagwala at pilit na nagpupumigla si Josefina nang dalhin siya ng mga sundalong Hapon at pilit na hinihila
papunta sa isang silid. Habang si Anselmo ay pinigilan at hawak ng mga sundalo. Josefina! Mga hayop kayo! Bitiwan niyo siya! Josefina! Anselmo! Anselmo, tulungan mo ako! Hindi ako aswang! Ngunit bago pa tuluyang maipasok ng mga sundalong Hapon si Josefina, biglang inalis na makapili ang bayong sa kanyang ulo. Nagulat kami nang makita namin si Perla. Bitawan niyo si Josefina! Perla, ano nangyayari, Iha? Hindi ba't ito ang ating napagkasunduan? Aswang! Panginoon ko! Aswang! Ganoon na lamang ang gulat namin lahat matapos mag-ibang anyo ni Perla at maging aswang. Agad nitong sinugod ang mga sundalong may hawak kay Josefina at pinatay. Sinagpang ang mga liit. Ang iba'y sinukot ang tiyan. Dumapa kami sa sahig ng paputukan ito ng iba pang sundalong Hapon. Tinamaan ng aswang, ngunit sadyang malakas ito. Hindi nito alintana ang mga daplis ng bala na tumama sa katawan nito at sinugod ang mga sundalong Hapon at pinaslang ang mga ito. Huli nitong hinarap si General Nakamura na takot na takot. May sinasabi ito sa salitang Hapones na walang kahit isa sa amin ang nakakaintindi. Inumang nito ang baril sa aswang at pinaputok yun. Ngunit hindi nito ininda yun. Hinablot nito ang general, sabay hawak sa tiyan at tinusok gamit ang matatalas nitong kuko. Matapos ay hinila ang mga lamang loob ng general at kinain yun ng aswang. Nang maubos ang mga sundalong Hapon, ay humarap ang aswang kay Senyor Antonio na nanginginig sa takot habang nakasalampak ng upo sa sahi. Samantalang si Anselmo naman ay tumakbo palapit kay Josefina at niyakap ito ng mahigpit. Josefina, mahal ko, nasaktan ka ba? Hindi! Huwag mo akong lapitan. Perla, magkakampi tayo. Hindi ba't marami tayong plano? Kakampi? Kahit kailan, hindi naging isang kakampi. Ang tulad mo, isa ka lang mangmang na tau-tauhan ko. Isang taong gahaman na madaling bilugin ang ulo at silawin sa salapi. Sapagkat ang lahat ng pinakita ko sa'yo ay isang palabas lang para makapaghiganti ako. Wala akong kasalanan sa'yo. Meron! Napakalaki ng kasalanan mo. Sa akin at sa pamilya ko. Buhay ang inutang mo. Kaya buhay rin ang magiging kabayaran. Kaya dali namang mawaglit sa isipan mo ang nakalipas ano. Kaya't sige, ipapaalala ko sa'yo. Ang mag-asawang Pedro at Carmelita Andaya. Maalala mo pa? Ang mag-asawang nagmamay-ari ng lupang kinamkam mo. 10 taon na ang nakakalipas. Papa, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Ako ang panganay na anak nila. Ang mga magulang ko ay mangmangat walang pinag-aralan. At sinamantala yun ng hayop mong ama. Tinaon nila na wala kaming mga anak sa bahay. At may pinapirmahan sila sa mga magulang ko. Binilog nila ang ulo ng mga pobreng matanda.
Wala kaming kamalay-malay na ang pinapirmahan nila ay mga papeles na nagpapatunay na binibenta namin sa kanilang lupa. Matagal na inaasam na makuha yun ng papa mo. Pero hindi pumapayag ang mga magulang ko dahil pamaling sa kanila. Ngunit sadyang gahaman ng iyong ama nang lumaban ng mga magulang ko at hindi binigay sa kanilang lupa. Pinapatay sila ni Senyor Antonio. Papa! Paano mo nagawa yun? Anong klaseng tao ka? Hindi ka ang amang nakilala ko at nagpalaki sa akin. Kinahihiya kita. Anak, pakinggan mo ko. Magpapaliwanag ako sa'yo. Huwag ka sa akin humingi ng tawad, kundi sa mga taong inapi at inalipusta mo. Sa mga taong ninakawan mo. Namumuhi ako sa'yo. 10 taon akong nagtrabaho, nag-aral at nagpayaman upang makalapit sa mga mundong ginagalawan mo. Hindi mo nalalaman kung gaano katagal ang hinintay ko para sa araw na to. Hindi namin napaghandaan ang sumunod na kilos ni Perla. Mabilis nitong tinalon si Senyor Antonio at sinagpang sa leeg sabay dukot sa tiyan. At hinila palabas ang laman loob. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari ay natulala na lamang kami. Sa isang iglap, ang magarbong bahay ni Senyor Antonio na simbolo ng kayamanan at kapangyarihan nito sa lipunan ay bumaha ng dugo. Nang bumalik sa anyong tao si Perla, ay punit na ang damit nito. Nagmadali si Josefina na kumuha ng kumot sa silid at binalot ang katawan nito. Umiiyak na tumingin si Perla sa amin ni Josefina. Patawarin mo ako, Anselmo. Gustuin ko man nakamuhiyan ka, ngunit naunawaan ko kung bakit mo ginawa yun. Ngunit talaga bang kailangan humantong sa ganito? Buong buhay ko, nilaan ko na para sa araw na to. Ang maipagiganti ang kamatayan ng mga magulang ko. Kung ganon, tama ako sa hinala ko nun paman. Ikaw ang aswang na sumalakay sa amin ni Isagani noon. Maging ang paulit-ulit na sumasalakay sa amin ni Anselmo at ang palaging nakabantay sa akin. Siya yun? Ang buong akala ko'y patay na ang aswang na yun. Hindi ako ang aswang na yon. Kung hindi ang pinsan ko, ang inyong napatay. Isa rin yun sa dahilan kung bakit palagi kitang pinagtatangka ang patay nung una. Kabilang kami sa nais mong paghigantihan? Nung una, aminin ko, oo. Galit ako kay Senyor Antonio. Kaya't ang plano ko sana ay pakasalan si Anselmo at patayin matapos kong makuha ang kayamanan nila. Galit ako sa'yo dahil nagiging sagabal ka sa balak ko laban kay Anselmo at sa kanyang ama. Ngunit ito lang mga nakalipas na araw na tuklasan ko na ikaw ang anak ng itahi sa ikalawa niyang asawa. Magkapatid tayo, Josefina. Dahil doon kaya nagbago ang isip ko na isama ka sa mga taong gusto kong patayin. Ha? Magkapatid tayo? Sandali lamang. Hindi ko labis ang nauunawaan ng lahat, Perla. Si Tatay Pedro. Pangalawang asawa lamang siya ng aking ina. Ngunit ang una niyang asawa ay ang iyong ama, na siyang tunay ko ring ama. Kung ganon, kung aswang ka, ang ibig bang sabihin ay... Hindi ka aswang kung yan ang inaakala mo. May lahing aswang ang pamilya ng inay at ang mga panganay na anak na babae sa pamilya ang nagiging aswang. Nagkataon na nag-iisang anak ako ng tatay mo at ng inay kaya napasa sa akin ang pagiging aswang. Ngunit ang inay ay hindi kailanman naging aswang sapagkat pangatlo siyang anak ng kanyang mga magulang. Nalaman ng itay ang lihim ng pamilya ng inay at iniwan niya kami. Pagkatapos, sumama siya sa inay mo. Nung una ay galit na galit ako. At ang sabi ko sa aking sarili ay isa siya
At ang pamilya niya ang isasama ko sa paghihiganti. Ngunit nang nalaman ko na ikaw ang anak ng tunay kong ama, nawala ang galit ko. Mas umiral ang damdamin ko bilang nakatatanda sa atin. Patawarin mo ko sa lahat ng mga sinabi ko sa iyo noon, Josefina. Ang akala ako'y nag-iisa na ako sa buhay. Yung pala'y may pamilya pa ako. Hanggat narito ako, hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Anselmo, patawarin mo ako sa ginawa kong gulo. Ngunit ipagpaumanhin mo kung hindi ko ihihingi ng kapatawaran ang ginawa ko sa iyong ama. Wala akong pinagsisisihan doon. Naiintindihan ko. Tumakas na kayo. Umalis na kayo rito at magpakalayo. Tsak na kayo ang pagbibintangan sa pagkamatay ng mga sundalong Hapon dito. Ngunit paano ka? Hindi ako tao, Josefina. Mula nang maging ganap akong aswang, tanggap ko na ang magiging kapalaran ko. Ang mga gaya ko na kampo ng dilim ay maigsi lang ang buhay. Kaya sige na, umalis na kayo. Magmadali na kayo. Masaya ako at nakilala kita, Ate Perla. Ako man, Josefina. Masaya ako na kahit na sa ganitong paraan ay nagkakilala tayo. Magbabantay ako sa labas. Kung sakaling may dumating man ng mga sundalong Hapon, ako nang bahala sa kanila. Anselmo, inihahabilin ko na sa iyo ang kapatid ko. Ingatan mo siya at alagaan. Magmahalan kayo hanggang kamatayan. Makakaasa ka. Mahigpit na nagyakap ang magkapatid. Pagkatapos ay mabilis na bumalik sa anyong aswang si Perla at tumalon sa bintana pababa. Sagani, tulungan mo ako. Dalhin natin ang papa sa likod at doon natin siya ilibing. Opo, senyorito. Pagkatapos ay ibalot ninyo ang inyong mga gamit at aalis tayo sa lalong madaling panahon. Mahal ko, handa ka na ba? Oo, nakahanda akong sumama sa iyo kahit saan. Mahal ko. Nang mailibing namin si Senyor Antonio, ay agad kaming lumisan. Sinama kami ni Senyorito Anselmo sa bundok at doon kami nanirahan. Mula noon ay wala na kaming nabalitaan pa tungkol kay Perla. Sa paglipas ng mga taon at sa pagpapatuloy ng digmaan, makailang beses kaming lumisan at nagpalipat-lipat. Sa buong panahon na yun, ay hindi kami iniwan at pinabayaan ni Senyorito Anselmo at Josefina. Taong 1945, nang sa wakas ay makalaya ang Pilipinas mula sa pananakop ng mga Hapon. Sa kabila ng kalayaan na aming nakamit, nag-iwan naman yun ng napakaraming buhay na nasawi. Mga bahay na nasira ang siyang naging piping saksi sa marahas at madugong digmaan. Maraming ninakaw sa buhay ng mga Pilipino ang ikalawang digmaang pandaigdig. Buhay, pamilya, kabuhayan, at pag-asa. At sa tuwing nagbabalik tanaw ako sa mga nangyari noon, hindi ko lubos maisip kung saan ba ako dapat matakot. Sa isang nilalang na gaya ni Perla, isang mabangis na aswang, o sa mga taong may sapat na katinuan, ngunit mas masahol pa sa aswang ang kasamaan. Madam Venus, totoo marahil ang sinasabi ng iba. Mas mainam pa na matakot ka sa kapwa mo kesa sa anumang multo o aswang. Hindi ko hinihikayat ang inyong tagapakinig na maniwala sa akin. Ngunit isa lamang ang napatunayan ko. Hindi tayo nag-iisa sa mundong ito. Sa paglipas ng panahon, ay hindi iniwan ng dalawa ang isa't isa. At hanggang sa huli, ay nanatili pa rin silang magkasama. Sa edad na 88 taong gulang, umaga, nilisan ni Anselmo ang mundo. Nang araw din na yun, pagsapit ng dapit hapon, sa edad na 83 taong gulang, sumunod na pumanaw si Josefina.
Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pagbabasa nyo ng aking kwento. Nagmamahal, Lolo Isagani.